Magandang umaga mga ka-joiners. Ngayon nandito tayo sa bahay ng aking pinsan si Inan at saka si Imiel, kung saan nakita natin mayroong gilingang bato. Ito, kukwento namin kung paano ito ginagamit noong unang panahon. Ayan, at saka nakakita tayo ng banga. May banga din sila. Itong banga na ito, dalawa yung nakita natin dito sa bahay ng pinsan ko. Kukwento namin sa inyo kung paano ito ginagamit noong unang panahon. Sino pong nakakaalam sa inyo ito yung gilingang? Tapos ito. May handle yan. May handle ito, iniikot mo siya ngayon. Bato Teka lang, ito ay gilingan ng malagkit nung unang panahon. Hindi pa uso ang mga dikuryente na machine. Tsatsagain ito ng mga matatanda. Ito, dito ilalagay yung malagkit. Tapos may handle yan dito. Ito, may nakalagay yan. May nakalagay yan dyan. Tapos, ito, yan, dito, igaganyan yan, iikutin na pa ganyan. Tapos dito lalabas. Tapos dito lalabas. Dito sa gilid na ito, lalabas yung nagigiling na malagkit. Dito yan tutulo. May nakapatong ito. Ito ginagamit ni Tita Ba, yung pag ito pamirinda sa mga magpapatalo. Galing naman nung na-engrave yung ganito. Paano kayang pag ganyan? Ito yung sinuunat. Ito yung tagalan ito. Ito ay sa kapatid ng nanay ko ang may-ari. Si Lolo Taba. Si Lolo Taba. Iniikot. May ano yun eh. Lang yan. Igaganyan yan iikutin niya na iikutin. Kahoy. May kahoy dito. Maulawin dati. Nawala na lang eh. Nakalagay yun dito Nasaan yung kahoy kanina? Ito ba? Dito yun. Pag may patalok si Lolo Taba. Dito inilalagay yung malagkit. Dito inilalagay yung malagkit. Dito yung pinakang Dito yung handle. Tama? Pag ganyan yun Dito, nakaganyan yan. Yan. Dito yan nakapwesto. Tapos, iikutin ka lang, iikutin. Wala ka nang makikita ngayon. Ganyan. Ganyan, wala na. Yung malagkit, ibababad muna yun sa tubig. Para magsaing ba, ibababad yun ng magdamag. Tapos, di medyo malambot na yun. Tsaka naman kinaumagahan or madaling araw pa yung matatanda nung unang panahon. Dito yun ilalagay. May sabaw yun. May sabaw. Hindi pwedeng bigas lang na malagkit. Matigas yun. Hindi kakayanin. May sabaw yun. Nakababad na. Yun. Ilalagay dito. Ang gamit na pang sandok. Yung kutsaritang ginagamit natin. Ito ay gilingang bato. Gilingang bato yan. May mga sizes yan. Yung iba, malalaki. Yung ibang mga ganito, malalaki yan. Talagang sinuuna. Grabe yung ginawa nung lulo nyo. Tignan mo, mantakin mo na engrave niya yung ganito. Yan, hinulma yan. Kung sa panahon ngayon, kaya rin naman niyang gawin. Kaso wala naman ang gagamit. Ginamit? Wala namang grinder noon? Hindi. Siyempre, hinulma yan. Ginanyan lang siguro. Siyempre, tiktikin mo rin yan. Ingatan nyo yan, Miel. Dyan na. Pamana yan Pamana yan ng kanyang lolo, kapatid ng nanay ko. Pag sa mga matatanda ko yan, sa mga bata, hindi nila alam yan. Hindi ito alam ng mga millennial. Yung nag-uuli-uli dyan ng mga medyo lagi pa namang walang tao dito, baka nakawin. Yung mag-aantik. Yung mga mag-aantik, kasi antik na ito. Matanda pa ito sa akin, kasi nung ako, ito itago mo, ito baka madaan. Nilinisan ko lang ate. Tago mo. Iba yung nakaka-appreciate niyan, yung kagaya namin. Ako, inabot ko pa yan. Pero bata pa rin ako noon. Sa ibaba. High school kami, may iba pang gumagamit ng ganyan. Diba, mayroon kayong kaalaman. Laki ng bato. Dito natin ipatong para mas ma-explain ko sa inyo ng maayos. Mahirap dun at nakayuko. Ito ay pinamana pa ng kapatid ng nanay ko sa aming pinsan. Ito ay dekada na po ang lumipas. Nakikita nyo
lumuti na siya, oh. Malumot na siya. Lumang-luma na talaga. Pero kahit po ito ay nandyan lang sa gilid, nakita lang namin doon, sa gilid ng bahay nila. Nakita namin. Dito, kagaya ng pinaliwanag ko kanina at saka ni Emiel, yung pinamanahan niyan, ito, tsaka si Inan, nasa kanilang bahay ito. Dito inilalagay yung malagkit. Yan. Na nakababad na malagkit. Yan. Dito. Dito. Ganyan. Dito yan ilalagay. Lalagyan niya ng tubig. Tas Yung binabad na malagkit, iikutin yan. May kahoy yan dito. Dito sa butas. Ito, ito. Itong butas na ito, may kahoy yan. Gaganyanin yan, umiikot yan. Iikot-ikot. Tapos, habang nadudurog yung malagkit, lalabas yan dito. Dito yan lumalabas. Oo. Dito yan lumalabas. Lagyan natin ng Teka, lalagyan natin ng tubig, ha. Tetestingin natin. Yan. Ganyan. Kunyari, kutsara ito, ha. Tabo ito. Lalagyan yan dyan ng malagkit na may sabaw. Tapos ayan, makikita nyo. Kunyari, giniling na yan. Ayun, lalabas yan. Ayun na, Ayan. Lalabas yan dyan, Ayan, Kunyari, ito yung malagkit. May nakasahod yan dito. Yan. Dito yan lumalabas. Yan, dyan. Ganun diba? pala. Ito ang lumang bato. Ganyan. Ito yung paraan para Yan, gilingin ganun ang malagkit. Sa panahon ngayon, machine na ang ginagamit, 'di ba? Di kuryente na. Pero nung unang panahon, ito ang ginagamit ng matatanda. Yung malagkit na ginigiling, pwedeng magluto ng bilo-bilo. Sa Maynila, bilo-bilo. Dito sa Quezon, pinaltok, yung binibilog-bilog na yung puti. Yun, malagkit. Dito, kalamay, tikoy, lahat ng malagkit. Isang klase yun ng bigas, pero malagkit ang tawag doon. Yung mga ginagawang kakanin, puto, kutsinta, ito yung ginagamit. Itong gilingang bato na to. Kasi yung asawa ng tiyuhin ko, ng may-ari nito, mahilig silang gumawa ng kakanin. Kasi malawak ang kanilang lupain ng sakahan. Ang gagawin noon, magluluto yun ay ipapamerienda sa kanilang manggagawa. Sariling sikap na ito ang ginagamit. Sabi nga, 'di ba ni Emiel kanina, sinabi ni Emiel, yung lola niya raw mahilig magluto ng kakanin gamit ito. Kaya ang lahat ng anak niya, karamihan nagkameron ng diabetes kasi matagal magluto. Yun ang kwento noon. 'di ba? Yung mga kabataan ngayon, hindi ninyo alam kung ano ito. Pero yung mga matatanda, pag ito nakita, masasayahan sila kasi bibihira na po yung merong ganito. Magkakaiba ng sizes. May malalaki talaga nito. Ito, ganito lang to kaliit kasi pansarili lang. Yung ibang ang negosyo ay mga kakanin talaga, yung kinakarir na panghanap buhay nila. Malalaki. May malalaki niyan, kaganyan kalaki. Yun. Nabili rin ito nila siguro o ginawa? Baka pinagawa ito, ano po? Binili rin siguro nung hindi araw. na rin alam ni Inag, yung apo, kung ito nung araw ay binili o ginawa. Solid ito, made ng semento talaga. Hindi simento ba ito? O bato? Semento ito. Parang hinulma din ito. Kita mo, ako nga nalilito eh. Hindi ko na alam Hindi yata uso sa Bicol ang may wala. ganito. Sa amin inangat mo. Ako, Hindi, joke wala. ayun. Gagana. Ito ay tinatawag na gilingang bato. Ayun. Kung bibilhin ito sa ngayon, wala nang mabibiling ganito. Kapag kayo nagpagawa ng ganito, pero hindi na wala nang gagawa ng ganito kasi nga ngayon puro di kuryente na. Hindi na uso pa. Pawis na pawis ka na nito bago ka hirap kayang magganyan-ganyan, siguradong yung mga muscle, ay nako. Imagine niyo yung mga ka-joiners, mantakin mo, ito ang ginagamit doon dati. Bago ka makaubos ng 1 kilo. Isipin nyo, bago ka makaubos ng 1 kilo, nakalagay lang sa kutsara. Yung kutsarang maliit, isang kutsarita. Ilalagay yan dito. Kung 5 kilo ang inyong gigilingin dito, Ilang oras ka nun? Ilang oras kang ganyan ng ganyan. Diyos ko po, bulo-bulot ang pawis mo ay hindi ka pa matapos. Pag ang matatanda nung una, sinabi ko na kanina, madaling araw pa lang, nag-uumpisa na yung magganyan ng magganyan kasi nga maaga yung ipapamerienda sa mga manggagawa. Yun, ganun yun. Okay na tayo dyan. Ayan.
O, di ba? Tapos meron pa din sila dito, nakakita kami mga ka-joiners. Tingnan niyo. Wow! Ayan, oh. Ano mo? Ayan. Ayan. Ayan, oh. Mga ka-joiners, oh. Tingnan niyo, oh. Ayan. Ito ang banga. Wow! Ayan. Banga yan. Dito nung unang panahon, dito inilalagay ang tubig. Ito yung pinakang sa ngayon ay container. Dito inilalagay. Pag inilagay dito ang tubig, hindi pa uso nun ang yelo. Oh, malamig ang tubig dyan. Wala pang yelo nung unang panahon. Malamig ang tubig dito. Oo. Yan lang ang imbakan ng tubig. Pag inilagay dito ang tubig, malamig. Malamig yan. Ayan ang loob niyan. Oh. Malamig ang tubig dito kasi nga noon wala pa, hindi pa uso ang mga ref. Yan. Oo. Yan. Iba't ibang sizes din po ang meron dito. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Meron din kami sa bahay namin na ganito. Doon sa bahay namin ito. Yan. Yan siya, oh. Banga. Ang tawag po dito ay banga. Ito ay may takip na ano, yung parang sa palayok. May takip yan. At saka minsan meron yan ditong gripo. Pero ito wala. Yan. Ayan siya, oh. Yan. Oh, bumalik tayo sa lumang panahon. Ang hali na naman. Uuwi na tayo sa bahay. Tara na, boss. Uwi na tayo. Kapit-bahay namin yan, kamag-anak na. Si Inan, yung lagi namin kasama mataba. Saka yung kausap natin kanina, si Emiel. Kagawad Emiel Vasquez. Yung nakakasama rin natin kapag tayo ay makain sa labas. Yan. Yan. Ito, bahay din ang pinsan namin. Ayan, katabi lang namin. Ayan. Nandito na tayo sa bahay. Ito, ipapakita namin sa inyo, ha. Ayan, ipapakita namin. Ayan, oh. Yan. Ayan yung aming banga. Dalawa yan. Ayun yung isa, oh. Ito, malaki ito. Yan, malaki yan, oh. Tinaob namin kasi, nagkakatubig yung loob. Baka magkameron ng kiti-kiti or magkameron ng lamok. Dengue pa tayo dahil wala namang tao. Yan. Yan, oh. Ito, oh. Malaki ito. Ito ay ibinenta sa akin ng aking tsuhin din. Yung may bahay dun, oh. Yun, yung may bahay dun. Lasinggero yun. Lasinggero yun. Ibibili ng, ng alak. Ibinenta lang sa akin. Mura lang yung pagkakabili ko niyan. Binenta lang sa akin ng 800. Binili ko to kasi mahilig ako sa mga lumang gamit. Malaki ito, wala itong damage. Itong isa naman, maliit. Ito, oh. Wala lang kaming time pero papabarnisan ko ito kay Boss Alan. Ito, oh. Maliit. Mas maliit ito kaysa yung nandun sa pinsan ko. Ayan, oh. Yan. Yan ang mga lumang gamit. Yan. Okay na po tayo. Hanggang dito na lang po ang aming vlogs, and please like and share, and please click the notification bell for more updates sa aming mga video. At huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa aming channel, Ka-Joiners Vlog, at isama niyo na rin ang Boss Alan Vlogs. At huwag kakalimutan magpasalamat dahil everyday is a blessing.